Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, my gala, mayong adlaw ka na itong tanan. Welcome din sa itong palaguban, din sa itong tulumanong bayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Finiquito, my gala. Yes, my gala, saan naman eh. Anyways, mga gala, kamusta mo din, no? Karong tapnaan, no? Nakakuha na ba mo? Naka-recover na ba mo sa nahitabo atong weekend, no? Anyways, may gala, no? Huwag yapon mo tingog gihapon, no? On the parts of Comelec, may gala. Kaya ang mga tawagan ni ang mga tawagan ni sige, tawagan kay Michael. Ang mga communications, no, na nga atong madawat, no, kay kasagaran naa pa sa kuan, no, gikan sa kating atong kauluhan, no, or sa central office, may gala. Although it concerns mga gala, no, diri sa tuwa manunta, no, pero
saon taman. Mga maningog pambod, no? So, ang kana po na to, ang purpose na po na to, kay para mo, kuhan sa may guys, ato pong maklaro po, no? Kung sa ba ginahitabo, di ba? O sa bagid sa bagi tinuod na kuhan, no? But anyways, mga gala, since hapit na tong election, mga gala, no? Pila na lang sobra bulan na lang mga gala, no? Alang sa May 12 election, mga gala, ato anang hisgutan may balikan nato may no, ang gihimong voters education sa atong Commission on Election mga gala, no, para dili na lang ta mag-focus may gala, no, sa ilahang gikon pahinumdom sa itong mga botante mga gala, no. This is also kan may gala sa mga nahitabo, magbinantayon kita permente gino sa atong palibot may gala, no. Para makuanan, no, ang kasagrado sa ato ang boto mga igala. Anyways, mga igala, inata maglangan, no, ato ana paminawon mga igala, no, si Attorney Gay Innumerables mga igala, no, ang Assistant Regional Election Director sa Commission on Elections Region 11. Paminawon na to. Okay. So, anong topics natin? Of course, yung 2025 statistics, positions to be voted for, important dates, who can vote, steps in voting. Now, steps in voting. Kasi, ngayon, maraming features ng ACM na bago. But the steps in voting, same pa rin. Okay? Now, ACM demonstration later on, the ACM and its salient features, ACM major components and peripherals, the ballot, ACM functions and operations, distribution of election returns and voting experience. Later on, kita sa likod, di lang sa tamo apil-apil sa voting experience, ha? Kasi naman sa to ang makina, we can do it all the time. Ang atong unahon yun, kaning members of the media so that they can spread the message. No? Okay. Now, national and local election statistics. Entire Philippines, we have 68 million. Ito na, kadami ng registered voters natin. 68,697,596. And we have a number of voting centers, yun yung mga schools, 37,525. Now, etong established precincts, yung precincts yung when we have pag grupo-grupo namin sa mga botante, yun per precinct yun. Pero, i-cluster na mo na mag-total siya into 1,000. Why? Kasi limitado lang yung number of machines natin. So, na-cluster siya into 1,000 voters per clustered precinct. So, medyo ka ng 1,000, daghan yun na. But in 2010, hinay-hinay pa ganitong makina before, na okay naman siya, although niabot dito ang uban abot to 12 midnight. But karon faster ang ato ang machine and hopefully we will be able to finish it. Di po ta maabtan og pagkaugma, no? So mahuman ta right after 7 o'clock closing sa voting, siguro a few hours after that, barring any kanang mga glitches sa ato ang machines and sa transmission. Now, sa form, i-appeal na lang po namo, kasi appeal man sa mga slides, i-appeal na lang po namo. Pero do not ask us about BARM elections, ha? Wala gid mi kay balo. Ito lang yung statistics nila. Okay? Ito yung provinces who will participate in the BARM parliamentary elections. Ayan sila. And then, ito yung Region 11 statistics natin. For the entire Region 11, Davao Region, we have 3,388,943 registered voters. This is based on the last October 14 ERB hearing. Okay? Ang Davao City, ako yung di pa verify kung tama ba ng 1,007,630 kasi baka nagkamali kami ba? So tama. So everything tama talaga yan lahat. Okay? So we have entire region 3,388,000 voters. Ang cluster precincts nato, entire region, umabot ng 4,189. So meron tayo yung 4,189 na machines to be deployed entire Region 11.
ito yung positions to be voted for. Of course, we know this, 12 senators, isang party list sa local, congressman per district, provincial governor, provincial vice governor, mayor, vice mayor, and then sa BARM, regional parliamentary political party and parliamentary district representative. Dalawa lang. So in BARM, dalawang balota. Isa yung sa NLE at isa sa BARM elections, of which dalawang positions ang i-vote. So, mo to mga higala, no, ang pahayag, no, unang parte sa to ang banaghisgot sa tong voters education mga higala, no, ko ginabalik-balik lang ako ni mga higala, no, kay para ma-remind ang mga tao mga higala, no, nga angay ginato bantayan ng ato ang boto mga higala. But before that mga higala, no, ato na lang po ay dugang mga higala, no, angay po nato bantayan tud mga higala ang mamahimong tibuok proseso sa eleksyon mga higala, no. Given na marag na may duda, no, it's because wala kayo tay mga nakuha nga mga pahayag, no. I am not kuan mga higala, pero sige lang, no. We are expecting pagyapon mga higala explanation coming from these offices mga higala, no. Abalota nga kabalo mo ngayon ana na nahitabo, no. So ay lang pud kayo pala padala din sa emosyon, no, nga yung ala di na to mayon ana, ayo relax lang kay basig wata kabalo nga part na sa plano, no. Kamu pud, no, or basi na mo sakay ana, no, na mo sakay ana nga mga laing tao katong ginaingon na third party, no, nga gusto gubuton ang eleksyon, di ba? So relax na sa to. Anyways, may galapaday na to hisgutan mga ikal, no, kaning agi pahigayon na kaning ato ang kuno pagbalik no sa tong voters education mga higala, no, nga gikan sa Commission on Election sa tong pagbalik human lang sa importante painomdom ning ato sibiyanan. Balik kita mga higala din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kamusta mo diha karon, no? Nalabayan, ulan na ba sa inyo handa pito pero init matutibok adlaw daw eh. Basta ang inita ba dyan, no? Obosay, ang atong heat index mabuto 39, 38. Inita gyud, no? Hindi mo way gana makagawas mga higala. But anyways mga katambayan, no, ang ato ang kan may galakayin sa panahon sama ra sa kainit sa tuong umaabot na eleksyon mga higala, pero murag ambot lang sa beginning mga panghitabuan kay murag wala man ta explanation nga makuha man pud gyud, no. Mora na tong kano we demand ko lang to i-demand lang nato mga explanation mga higala, do na yung mga pahayag mga higala, but lahi ra jud mga higala na kung maki-communicate pud jud ato ang mga kuan nato mga opisyal mga higala, no. Para mahatagan og katinawan, no, kung sa itong mga nahitabo ano nato dito sa ano naa sa balay kato number 1, ano naa sa balay, no, ano naa sa kabalay may higala, no, nga katong niagi 2016 and even until 2022 mudretso man sa warehouse mga higala, no. After sa warehouse dito pa man na i-distribute sa mga city treasurer's office, di ba? Sa mga mga municipal or treasurer's offices mga higala, sa mga local government units karon gani okay well di na ko mo kan mga higala basi napoy duda kay ganang gibutang po diha sa may Davao City Police Office sa mga election kaning mga voting box ba to tung dito. Well, wala ta kabalo gid, no, basta ang ato is we demand explanation, no, kay para di pud ta magmukhang tanga po sa pag-explain pud ani sa to ang mga sa to ang mga unsa ni ato ang mga constituents din di ba? Nga ngano ingon ato nahitabo at least nami ma-explain, no. Ana lang gyud. At least kung muna mo nami ma-explain, ana lang, di ba? Anyways, may higala, padayon na itong hisgutan, may higala ng kaning voters education, may higala, no? Kinahanglan, maging aware ta mga higala, aning, mga nahitabo, o no? Dili lang kay sa adlaw sa pinili ay, but sa tibok proseso sa eleksyon, mga higala, gikan sa kampanya, hangtod na sa proklamasyon, no? Anyways, may higala, ito ang paminawan balik mga higala, Attorney Gaino Marables, ang Assistant Regional Election Director sa ato ang COMELEC Region 11. Paminaw na to.
Important dates. Ito yon, election period, January 12. Mag-start na election period. Pag mag-start ng election period, of course, anong mangyayari pag mag-start ng election period? Mag-start na ang gun ban. Oo. And yung gun ban talaga, maraming umiiyak dyan. Kasi may ano talaga yan siya, imprisonment. 1 to 6 years, okay, without probation. Maraming umiiyak dyan kasi may imprisonment talaga. Okay? And then, campaign period for national possessions, Feb 12 until May 10. May 11, pahulay naman na, no? So, May 10 lang takuto for the campaigning. Campaign period for local possessions, March 28 to May 10. Voting by overseas voters, April 13 to May 12. And then, local absentee voters. Ang local absentee voters, for the local media, you can apply. So that, by election day, full force na mo sa mga presinto if you want to serve. Okay? Para dili na mo maghuna-huna nga, ay, mo ano sa ako, magboto sa ako. Kasi, later on, we will know kung usang oras magsugod ang botohan. Meron tayong early voting hours, pero hindi tayo kasali doon. Okay? Meron tayong early voting hours. You will start at 5, pero ang kasali doon, senior citizens, yung PWD. So might as well, or dili mo ma-erase. Kunyari, Davao mo na narehistro, pero ma-assign mo somewhere in the province. So might as well, you apply for local absentee. And then we will also do the final testing and sealing of the ACM. May 2 to 7. This we always do every elections when we start with the machines. Okay? And election day, of course, May 12. And last day to file sauces, June 11. 30 days after elections. Ito na yung sinasabi ko. Ang voting hours, regular voting hours is 7 o'clock. 7 o'clock until 7 p.m. 7 a.m. until 7 p.m. But we will open the voting centers at 5 o'clock to cater to persons with disabilities, senior citizens, including their assistors, if any, and pregnant voters. Now, yung assistors naman ng mga senior citizens or persons with disability, pwede sila makaboto dito sa presinto provided na butante sila dito na presinto. If not, hindi talaga sila makaboto. Okay? And 5 a.m. also to 5 p.m. voting in priority polling places. Now, priority polling places, I do not know sa Davao City, nag-ano man mo og PPP, no? Priority polling places. It's just another classroom intended para sa katong mga nasa priority like persons with disability, senior citizens na ayaw nila doon sa 5 a.m. kasi maaga masyado, mo pa na ilang pag-start og tulog, no? So, mga ana. And then, 7 a.m., of course, are for regular voters. 7 a.m. until 7 p.m. Ang 7 a.m. to 3 p.m., yung persons deprived of liberty, yung PDL natin, sa kanang detention centers. Who may vote? Of course, all registered voters. Now, meron kaming dalawang kinds of list of voters. Yung tinatawag namin EDCVL, yung Election Day Voters List, and PCVL, yung Posted Voters List. Now, these two lists, may picture na siya, colored pa. Unlike before, na ang PCVL namo, dinhilang na namo ginaprint, ang EDCVL dito sa Manila because of the picture. Now, everything will be printed there, padala sa AMUA with picture. And they say it's colored. So, makita na gyud ang dagway. Kaya para daw, pagdikit pagdikit sa mga pultahan sa presinto, dili na lisod pangitaw ng pangalan. Sa naong ka lang nimudaan, makaila na ka. Oh, kita na imuhang face. Ay, wait. Okay, the voter's name was ordered. Okay, ito yung sa EDCPL unless their names are manually crossed out. Now, not all in the EDCPL, in election day, computerized voters list ang makaboto if na-cross out siya.
kay excluded. May mga exclusion cases kasi tayo na somebody petitioned for that particular person to be excluded in the list of voters. Why? For whatever reasons, ipa-exclude siya. And then there's a court order na ipa-exclude siya. So, final naman namang list, i-crash out na lang siya, manual crossing out. Okay? And then, the voter has applied for local absentee. Like you, if you want to apply for local absentee, hindi mo kataghan ng boto, no? Local absentee before elections, and on the day of the elections, crash out na inyo ang mga pangalan. And then, voter has been certified as an overseas voter. Katong mga overseas voter na to, na natanggal na sa to ang listahan. Tanggalo na to sa tong listahan because naana sila dito sa registry for overseas voters. Ito na yung procedure for voting. Okay? Of course, you go to the electoral board and you tell your name, your precinct number, and sequence number. Sequence number, na hindi yung papel nga gihatag sa EB kasi bawal na yun yung maghatag ani o priority number. Bawal siya. So sequence number, yung number mo sa listahan. Okay? Kunyari, ako, innumerables, na ako sa number 7. So, ma'am, G innumerables, okay? And then, number 7 sa precinct number, isulti ang precinct number. Kasi clustered precincts kasi tayo. So, might as well tell your precinct number para dili na tanang presinto ukbon. Dili na tanang presinto na folder ukabon. Okay? Now, that's one. Kailangan ba ang ID? Daghan kayong mangutana if identification card is needed when you vote. No, there's no requirement for ID. Okay? Ang requirement for ID is if somebody objects as to your identity. Oo. Kaya kailangan ng identification on your part para mapakita na ikaw gid na. Okay? But generally, when you vote, walay voter's ID na kailangan, walay government ID na kailangan because that is not required under the law. And then, of course, titingnan ng EB kung iyong pangalan ay nasa EDCDL. Okay? Kung wala, marka din ng indelible ink. Kung wala yung indelible ink, ang inyong mga kamot, so, of course, meaning to say, wala pa mo nakaboto. And, ipakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. So, maayos at malinis ang balota. Walay markings whatsoever. Tagaan kag ballot secrecy folder and marking pens. And then, of course, pumunta sa voting area, katong mga chairs, just like this. And then, mag-shade. Now, as to shading, we urge everyone to fully shade the circle. And then, use also the pen na di-provide sa COMELEC. Kasi yun ang mas maganda ang basa ng makina. Okay? Now, suriin ang iyong resibo at ihulog ito sa natakdang lagayan. Okay? Now, what is yung resibo na sinasabi natin? Ito yung VVPAT, yung Voter Verified Paper Audit Trail. Okay? Later on, you will see. Ang VVPAT natin is a feature, mga 2 elections ago, nag-start na siya. Meron tayong VVPAT, nakita niyo yung resibo. But for now, it's different. Kasi ma-verify na siya at the end, at the closing of the polls, ma-verify na siya isa-isa ang atuang VVPAT. So, ang number of ballots should be equal to the number of resibo. Kasi later on, i-match na siya because ang kada resibo ipabasa pa man sa machine for review, for transparency. Para makita na daan, na clustered precinct, makita na daan ang results. Ang number of votes, okay, na nakuha sa mga kandidato. Makita po dito, of course, kay later on, naaman siya review as to the ballots, kung kinsa ang nag-abstain, kanang walay gi-shadan, basta makita ka nandito later on. And what is the purpose for that? For transparency.
Kasi yun ang hinahanap ng tao before. And yun ang mga special features ng bagong ACM. Yung VVPAT review. Makita nyo later on, mag-review tayo, and then basahin ng makina. And then, of course, magpalagay ng indelible ink. So last sa voting process is of course yung indelible ink. Just to show na kung na magboto. Diba, sa una, daghang kayo mag-post sa Facebook para sa bayan. Or para sa bayan, joke. Diba? Ano, no? O, pinaanagig ba? No? So, ito yung overvoting and undervoting. So, there's no problem if mag-undervote mo or mag-abstain. Mean to say, wala mo'y i-shade, wala problema. Wag lang mag-overvote. Why? Because that particular position, dili siya basahon. Kaya di man mamili ang makina. Kung kinsa lay basahon, kaya di man siya alphabetical. No? Kung sa 12 senators, 13, 14, 15 ang inyong i-shade, definitely, walay senators na i-count as your vote. Kasi maglagay siya doon sa resibo overvoting. Okay? Undervote, 12 ka senators, isa lang, duha, tulo, lima, pwede siya. I-count na siya. Undervote ka. Wala ni mo gihurot ang 12 kay lima lang ang imong feel. Di ni mo feel ang uban. Diba? So, pag mayor, isa lang ang botohan, tapos duha imong gishi. Kaya, pinalang na po ni si Kuan. Siya, ay, kanang, namali maday ko, i-X na mo, asamot. Basahon gid na. Anything na matouch dito sa circle, basahon siya. Even if it's X. So, ang ginatawag na mo touch mode na yun. No? Kung imo nang namarkahan, marka na yun na siya. Wala nang mo na erase. Wala. Okay? What will happen to mag-overvote? Pag overvote, no. For that particular position, walay basahon. So, walay boto na makount pag overvoting. Undervoting, wala problema. Basahon siya, tanan. Okay? Ingatan ang iyong balota. Gumamit ng ballot secrecy folder. Huwag kunan ng litrato ang balota, voter's receipt, or ACM screen. Why? Kasi baka gamitin yan outside para sa bayad. Okay? O, hindi na yan para sa bayan, para sa bayad. Kasi it's no longer proof na nakaboto mo. Nakaboto mo for that particular kanang kandidato siguro. Ipakita man ninyo. The indelible ink mismo is a proof already na nakaboto na mo. Okay? Pero attorney, kanang may magbantay man attorney, no? Yes. Kaya hindi naman siya kalikay, lalo sa mga provinces na mauna ang basis for the bayan. Oh, dili gyud pwede kasi that's election offense. Election offense talaga yan. Again, maghilak yun ang mga tao ba sa election offense. Why? If it's proven in court, priso talaga siya. Wala na ba probation? Oh. 1 year to 6 years without probation. Pero attorney, how about yung mga artista, no? In the past na yung mga artista na sabi mag-post ba? Bawal yun. Sila ang balota. Bawal mag-post kasi makita man dito kung kisa ilang gibutuhan. Pero itong wala, baski wala pa'y nakapanbawal gihapon. Wala pa. Okay lang, wala pa, no? Pero ano ka mag-show-show? Kanina lang, ang proof ba? Resibo mo na. Nga nakaboto. Kamot na lang. Or mapapicture ka sa gawas. Basta dili maigo ang balota. Wala problema. Kasi atong mga watchers, they're not really prohibited from using their camera. Ang mga watchers. Kasi the very reason why watchers are allowed to use cameras during the voting, kasi para makakuha sila o kanang pictures or video nga naay focus-focus na nahitabo din inside the voting center. Pero, ang ato ang mga botante, definitely they cannot use camera. Ang ato ang rabang mga iPhone, pero tinang kuana, kanang grabe na ka, very clear na gyud. Even the smallest, details, smallest na fonts, makuha gid niya. So, bawal gid siya. And, unsay penalty, that is an election offense. 1 year to 6 years without probation. Attorney, I may ask regarding sa mga voters, is it and highly encouraged na magdala og handwritten list from the candidates pag adto sa presinto? Yes, they can bring their own list.
Oo. Bawal ang sample ballot. Bawal ang sample ballot. Kasi ang sample ballot is, bawal naman na siya on election day kasi that's part of campaigning. Oo. Sa una, nakita na ko niya sa una, based on experience, when I was in Davao del Norte, pero barangay yun. Ang gihimo sa mga kandidato, wala tuoy bata, kasi bata man na ilang subuon, di ba? Kaya para dili madakop. Bata, ang gihimo nila, gilabay nila ang ilang mga sample ballots. Oo, gilabay nila. Ana, ano ba? Kaning paraan lang ba, no? Paraan lang, para lang yun makapangampanya on election day ba? So yun, bawal yun. Kasi no campaigning on the day of the elections. And again, what's the penalty? Election offense. 1 to 6 years without probation. Ayan, wag ipagbili ang boto. Sana. Sana. Pero kung makadungog ta, tag 1.5 or tag 10,000 per household, gosh, naghanap kwartaan nila, uy. Advance sa attorney. Advance na. Last barangay elections, maka-remember din ko ang GCash. Walay GCash transfer. Murag pila to ka ay on the day of the elections ba or 2 days before elections walay GCash transfer. Kasi ang boto ay ang bayaran daw karon digital na. Oh. Siguro 1 month prior sa elections, binayaran na mo. Oh. Pero boto mo sa inyong konsensya. Kung man sila kay balo kung kinsa inyong gibutuhan, di ba? So, boto mga higala, no? Ang pahayag, no? Ato ang voters education unta, no? O, balik-balikon na to ni mga higala kay every 30 days, matanggal man ni, pero, dito ta, balik ta sa kan mga higala, balikon na to ni after a week, after a month, no? Magbalik-balik kita ni mga higala, no? Aron nga, dili ta magkulang mga higala sa pagpahimang, no? Sa to mga botante, sa to mga constituents, no? Regarding sa ba dapat ang pilion o sabay angay buhaton, di ba? Okay. Walay mahay mga higala, no? Basta nagpabilin gyapon ako ang posisyon na kinahanglan na mo explanation gikan sa mga opisina aron nami ma-explain ngadto sa katawhan, no? Kung unsa man ang inyong explanation, maura po namong i-relay sa katawhan, no? Dili nang sa sulat lang kay lisod kay kami po mahimong bakakon ana pod mga higala. Anyways, mga higala, wala natin igong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako ang inyong nakauban, Armando Finiquito, alang sa tabayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usap. Daghang salamat o mayong adlaw na nasa Picastinya ang balitang pambansa.